Desperado talaga. Tama si Ping Lacson. Gustong lituhin yung mga tao gamit yung fake news. Kaya kung may kasabihan na ang taong nagigipit sa patalim ay kumakapit, dito naman po sa mga DDS, ang DDS na nagigipit sa fake news kumakapit. Asa pa kayo na makakakuha kayo ng majority support? Kahit sa mga mamamayang Filipino, hindi na kayo makakuha ng majority support. Sa latest pong survey, lalo lumubog si Sara habang tumalo naman si Martin at saka si President Bongbong. Ang lamang ni President Bongbong, 14% kay Sara. Si Martin, lamang ng 4% sa survey. Pangatlo na lang, mga kababayan, si Sara. At ang pang-apat, si Chis Escudero. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin po itong mga pinapakalat na fake news ng mga DDS na may bago na daw na Senate President. Kinudita uli ang bagong Senate President, si Tito Sen. Ang sinasabi nila, nakakuha na daw ng pirma para enough signatures para umupo si Alan Peter Cayetano. In your dreams. Kaya agad na nag-react mga kababayan si Ping Lacson. Ito yung pinapakalat nila. Breaking, another rigodon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. 1TV Philippines source. Matik yung yung pagpakalat ng mga DDS trolls. Kaya napilitan na mag-react mga kababayan si Senator Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, PK intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of new Senate Majority Bloc. Nagbabakasakaling may tumalon at magpirma. Malevolent anya, underhanded, foul, and desperate. Kung may song na achy breaky hearts, ito naman anya fakey breaky news. Desperado talaga. Tama si Ping Lacson. Gustong lituhin yung mga tao gamit yung fake news. Kaya kung may kasabihan na ang taong nagigipit sa patalim ay kumakapit, dito naman po sa mga DDS, ang DDS na nagigipit sa fake news kumakapit. Asa pa kayo na makakakuha kayo ng majority support? Kahit sa mga mamamayang Filipino, hindi na kayo makakuha ng majority support. Sa latest pong survey, lalo lumubog si Sara habang tumalo naman si Martin at saka si President Bongbong. Ang lamang ni President Bongbong, 14% kay Sara. Si Martin, lamang ng 4% sa survey. Pangatlo na lang mga kababayan si Sara. At ang pang-apat, si Chis Escudero. Ayan tuloy-tuloy na itong pagbulosok ng mga Duterte po. Kamay si Cheese. 72% na yung trust ratings ng ating Pangulo. Si Martin, 62%. 58 si Sara. 53 si Kilay. O diba? Kaya sa Senado po, nagbaliktaran. Yung dating mga sumusuporta kay Cheese, kinudita si Cheese Escudero kasi naging unpopular na masyado. Nasira yung Senado dahil kay Cheese. Kaya sinuport po si Tito Sen. Yung dating mga kaalyado ni Sara, nagsipagbaliktaran po sa Senado. Siyam na lang yung natira. Pagkatapos, ito yung pinapakalat nila. Nakasecure na daw ng majority signature si Alan Peter Cayetano. In your dreams. Kaya ito, pinost ni Ping Lacson. Ping Lacson, ang tama ipaglaban, ang mali labanan. Lacson calls out the banks, fakey breaking news on Senate counter coup. Fake anya? The post by 1TV Philippines posted at 9:12 p.m. Saturday with a caption breaking another rigodon in the Senate claimed that Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. A reliable source tells 1TV Philippines. According to
The Facebook page of 1TV Philippines, it is a digital news network globally based in Davao City, in Pagadian City, based in Pagadian City. A check of its YouTube channel as of Sunday morning showed it has fewer than 2,000 subscribers. Its last update in July 2024. Kita ninyo, yung subscribers po 2,000. Bakit naging viral? Kasi tinuport ng mga trolls nila. At malamang sa malamang, itong 1TV Philippines, Facebook account nila po ito. DDS ang nasa likod nito. Ginagamit nila sa panluloko. Hindi man po credible na source ng information. Hindi man siya mainstream. Digital-based. Pagkatapos, naka-base pa sa sa Davao at in Pagadian. Bodol. Yan ang expertise nila mga kababayan. Gumawa ng kung ano-anong mga accounts. Palalabasin na credible source of information. Pero source ng fake news. Kita ninyo? Yan Digital News Network. Globally based in Davao City, in Pagadian City. Lacson pointed out as well that there is a proper and professional way to effect leadership change in the Senate. The proper and professional way is to call or approach the Senate President, inform and show him the resolution signed by at least 13 senators. Then the sitting Senate President resigns at the opening of the session, not through a media outlet, whether nationally recognized or obscure, tulad nitong 1TV Philippines. Ngayon ko lang siya narinig. Biglang lumitaw na lang mga kababayan. Ang tawag dyan sa amin, fly-by-night media entity. Media. Fake media outlet, mga kababayan. Yes, sabi ng mga nag-react, sabi ni Thinking Pinay, they're so desperate po, Sen. Sabi ni Eric Karamat, sana nga peke, pero ingat pa rin sa mga magkakapatid. Mismo ng si Ping Lacson ang nag-warning kay Tito Sen after na mangyari yung kudita. Kasi manipis niya yung lamang. Ang natira sa minority mga kababayan, bagong minority siyam. So kailangan lang nila ng 4. Kukumbinsi lang sila ng 4 na senador, pwede uling mabawi. Pero at present, si Tito Sen may 15 na boto. O, diba? Kailangan nila ng 4 para makatrese sila, para unseat si Tito Sen. Sabi ni Mar Villegas, Senator Ping Lacson, masyadong halata ang ilang kasama niyo na takot mabisto ang pangungulimbat sa gobyerno. At kung sino man ang titiwalag sa kasalukuyang majority, malamang sa malamang kasama sila sa may mga tinatago. Tama kayo. Malamang ganon. Ninenervyos na sila kasi desidido yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit pa kayo, itigil pa ninyo yung investigasyon sa Senado, may independent commission na po na titingin. Nabuo na po yung independent commission. Pero yung Senado, hindi daw titigil sila kasi in aid of legislation. Yung Congress naman, baka i-terminate nila na at hayaan na yung independent commission po ang magsagawa ng investigasyon. Yan yung announcement ng TRICOM chairman, si Terry Ridon. Sabi ni Lada Dondoy, sino pa gagawa niyan kundi ang mga kawatan sa loob ng liderato? We support Senator Ping and Tito Soto sa magandang hangarin para sa mga Pilipino, transparency and accountability. Sabi ni Josie Losada Servito, thanks po Senator Fakey Breaky Heart pala yun. Sabi ni PJ, desperado. Sabi ni Tess, desperate moves. Mismo, mga kababayan. O ngayon, sabi ng isang political commentator na in blogger na si Attorney Jesus Falsis, why Alan Peter Cayetano wants to be Senate President and how he will fail. Ito yung analysis niya po. Gusto niya ni Cayetano, Marcoleta at mga DDS Black maging majority ulit para masunod ang DDS script nila na binigay nila kay Sara at kay Curly Discaya.
Ang script mga kababayan, idiin yung mga congressmen, lalo na si Martin Romualdez. Kaya yung investigasyon po, walang itinatanong mula 2016. Ang focus lang ng investigasyon, 2022 to 2025. Hindi man po maaari kasi tumabo sa kontrata po 2016 si Sara Diskaya. Gagamitin kasi nila na weapon itong si Sara Diskaya. Kaya nga po gustong ipasok ni Marcoleta sa Witness Protection Program. Naagapan po niya, no? Naagapan ni Tito Sen. Si Tito Sen na yung Senate President. Hindi pinirmahan po. Ganon ang agenda po. Gagawin nilang weapon. Wini-weaponize po yung Senate investigation. Wala mang intention sila na alamin ang totoo, kundi gamitin sa politika yung Senate Blue Ribbon Committee investigation. Ganon. So sabi ni Atty. Falsis, admitted diyan niya, Soto Senate presidency is a fragile one with 15 votes in favor. Only 4 need to defect to topple him para maging 13 or majority, simple majority. In part of the 15 votes that Soto has includes perceived DDS Senator si Mark Villar, Camille Villar, Pia Cayetano, the sister of Alan Peter Cayetano. Kaya kung ang lahat ng tatlo mag-defect, biglang pumanig para kay Alan Peter Cayetano, that will give him 12 votes, which is not enough to topple Soto. That is a stalemate in favor of status quo. So he would need to poach one more to tilt the balance. So ang tanong, kaya niya? I doubt it, anya. The reason anya why Soto was originally strong contender for the Senate presidency back in July 28-29 is because Soto had the following factors in his favor. Una, nandyan sa kanya yung Nationalist People's Coalition Bloc composed ni Win Gatchalian, Dito Lapid, JB Ercito, Loren Legarda, tapos mismong si Tito Sen. He had the backing, number 2, of most of the seatmates bloc na sa pangunguna ni Subiri, who was ousted by Chis Escudero and harbors a grudge against Chis. The members of NPC overlap with this bloc, namely si Win Gatchalian, si Loren, tapos si JB Ercito. And number 3, most importantly, Soto was under BBM's Alianza slate and so was expected to be carried by senators who ran under Alianza tulad ni Erwin Tolfo. So yun, mga kababayan, medyo malabo na masungkit ni Alan Peter Cayetano. Sabi pa dito sa post ni Atty. Falsis, ang sabi niya ng Tweety Bird ko, madami na connections na ungkat ang ibang mga senador tungkol sa sariling connections ni Alan Peter Cayetano with the Diskayas. Sa sumbong sa Pangulo website alone, there are 8 to 9 flood control projects by the Diskaya companies such as St. Timothy and Alpha and Omega corporations. And look at the huge whooping amount or numbers collectively for 2022 to 2024 alone. The Diskaya companies bag almost 1 billion pesos in Taguig City pa lang. Kaya sila kinakabahan sa pamumuno ni Tito Sen, mga kababayan. Ping Lacson as majority leader at Chairman Committee on Blue Ribbon. Kaya gustong ikodita. Pero malabo po. Nakasulat na sa wall, mini-tikel o parsen. The writings on the wall. Sabi ni Atty. Falsis dito, kung totoo niyang sinasabi ng mga Diskayas na 30% ang SOP ng politiko, that's 300 million pesos going to a politician. So how can Alan Peter poach one more senator in his favor when JB Ercito is known as the good one? Win Gatchalian is known for fiscal discipline. The Tolfo brothers are known for anti-corruption. May question po. Why would they support a candidate for Senate President in Alan Peter Cayetano who also has past corruption controversies such as the overpriced 50 million SEA Games Caldron? Kaya nga, di ba tawag kay APC, Caldero King?
So, any senator who wants to protect the falling reputation of the Senate should think twice in voting for Alan Peter Cayetano, sabi ni Atty. Falsis. First, anya, he himself is controversial and will be implicated in the coming weeks. Kaya kabado sila, mga kababayan. Kasi may project pala si Diskaya dyan sa Taguig, lugar ni Caldero King. Saka, kaya si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, pag nag-live, laging may mga binabanggit na mga bersikulo, pang cover, parang si Pastor Kibuloy, pang cover sa mga masasamang gawain. O, diba, mga kababayan? Panoorin ninyo si Alan Peter Cayetano. Laging bukang bibig yung bersikulo. Tulad ni, ewan ko kung magka-church sila, ni Joel Villanueva. Ayun pala, may 30%. Sabi yan ni Bryce, Engineer Bryce Hernandez. 600 million yung flood control projects ni Joel Villanueva. So pag kinompute mo sa 30%, 178 million. Habang si Jingoy Estrada, mga kababayan, 355 or 105,600,000 ang 30% pag kinompute mo. So he himself is controversial, sabi po ni Atty. Falsis, and will be implicated in the coming weeks. Pangalawa, kakapalit lang ng leadership tapos magkukodita ulit. Magmumukhang unstable and walang credibility ang Senado lalo, leading to its trust ratings plunging much faster, anya. Lalong babagsak, sasadsad po yung trust rating ng Senado. Yung Congress po, patas ng patas yung trust ratings ni Martin Romualdez. Tinalo na mga kababayan si Sara, tinalo pa si Chis Escudero. Bumantot yung Senado dahil kay Chis Escudero. First time in history na talunin ng mismong Congress ang ratings ng Senado. Yan, malayo yung lamang. 9 points, mga kababayan, yung lamang ng Congress ni Speaker Martin kay Chis Escudero. Ngayon sabi ni Atty. Falsis, you have been forewarned, my dear senators. Let stability rule for now and let the Senate regain the confidence of the public. Otherwise, the movement to abolish the Senate and create a unicameral parliament will gain more traction. Correct, mga kababayan. Lalakas yung panawagan na i-abolish na lang yung Senado. Anyway, yung mga senador po, lumalabas, Duterte senators. Hindi man po Senator of the Republic of the Philippines, kundi Duterte senators. At proud pa sila na maging Duterte senators. Kaabo-abolish po ang Senado. Bumantot ng bumantot. At with Senate President Tito Sen, baka bumalik yung tiwala ng mga tao. Di ba?